Isang PWD na ina ang tumataguyod sa kanyang 3 anak. Iniwan daw siya ng kanyang asawa nung maliliit pa ang mga batang ito. Mag-isa niya itong binuhay hanggang sa mga lumaki at makapag-aral ang kanyang mga anak. Ang tatay po nila ay nakakulong. Nakulong yung? Tatay po nilang una. Asawa ko pong una, nakakulong. Ibig sabihin dalawang naging asawa mo? Opo, dalawa po. Pangalawa na po yan. Napag-alaman ko na pumanaw ang kanyang bunsong anak sa bago niyang kinakasama. Doon nalaman na sobrang sa buwan. Opo. Tapos na wala na siya ng hininga. Nilabas mo siyang buhay? Nilabas ko pa po siyang buhay. Kinabukasan po, namatay na po. Ano ba dapat sa pangalan ng anak niyo? Kung sakasakali? Angeline po. Angeline? Opo. Kahit gaano daw ang hirap ng buhay, ay lalaban siya para mabuhay niya ang 3 niyang mga anak kahit siya ay may kapansanan. Kamusta ang pamilya ng isang tulad niyo po, na isang PWD? Kamusta ang Okay na naman po. Nakakaraos naman po. karaos naman? Opo. At si ate kahit may kapansanan, kahit isa siyang PWD, talagang lumalaban siya sa buhay ng patas. Nakakabilib yung determinasyon niya. Narito po ang kwento ng buhay ng isang pamilyang salat sa kahirapan. Yan mga kababayan, magandang hapon po at pupuntahan po natin dito yung isang PWD na talagang pilit niyang binubuhay yung kanyang mga anak sa kabila ng kanyang kapansanan, at nabaltaan ko na kapanganak pa lang daw po niya at nasawi yung kanyang anak. Tara, bisitahin po natin siya. Hello po, magandang hapon. Ayan, ito si ate. Kamusta po? Sige naman po. Anong pangalan niyo? Giselle po. Lagyan natin ng mic sa ate. Rosel. Opo. Ate Rosel. Ilang taon ka na, Ate Rosel? 30 po. 30. Oo. PWD po kayo? Opo. Buntis ka na naman? Hindi po, Hindi, kakapanganak ko lang. kakapanganak mo pa lang. Asan na yung anak mo? Nakamatay po. Yun yung namatay? Opo. Oo. Ay po yung mga anak ko, 3. Oo, may 3 pa siyang mga anak. Dito tayo ate. Dito ka pala nakatira. Opo. Ay, grabe ang bahay mo Opo. Asan ang mister mo? Wala pa po. Anong trabaho niya? Interaction po. Construction. Opo. Patuloy kami ha. Opo. Para dyan tayo magkwentuhan, maliwanag Opo. lang pala. Ay, grabe, dito lang pala sila nakatira. Opo. Tingnan mo yung tirahan nila. Opo. Oh. Grabe. Kasya kayo dito? Opo. Ilan kayo lahat? Miyembro ng pamilya? 5 po. 5. Kasya kayo dito? Opo. Buti nagkakasya kayo dito. Ayan. Kamusta naman ang buhay ate? Tara, upo tayo dito. Okay naman Ayan, po. dito tayo, makiupo tayo. Ihawi ko lang to ha. Ay, Opo. hindi ko mahawi. Ay, upo tayo dito. Ay, yung mga anak nyo. Opo. Yan pala yung mga anak niya. Nag-aaral yan? Opo, nag-aaral po yan. Kamusta po kayo? Okay naman po. Kayo po, wala po kayo buhay. Wala po. Bahay lang po. PWD kayo. Opo. Kamusta ang pamilya ng isang tulad niyo po, na isang PWD? Kamusta ang Okay na sa naman po. araw-araw? Nakakaraos naman po. nakaraos naman? Opo. Pero, nararanasan niyo bang di nakakain sa Opo. loob ng isang araw? Opo, 3 araw nga pong di pong nakain eh. Minsan po, wala pong trabaho asawa ko. Extra lang po yan ngayon. Nag-extra lang kaya? Opo. Hirap naman ang kalagayan niyo, no? Opo. Na ano po ba yung ano niyo? Mula pagkabata ko po to. Mula pagkabata mo na yun, Opo. ganyan yung kamay mo? Opo. Hindi siya natutuwid? Hindi po. Talagang nakabalaktot na lang siya? Opo. Ano pong nangyari sa anak niyo ate? Namatay po sa ospital. Panganak ko po. Kapapanganak niya pa lang, namatay sa ospital? Opo. Bakit po? Ano naging sakit? Na-overdue po siya sa tiyan ko. Nakatayo na po sa tiyan ko eh. Anong mga nararamdaman mo nung time na yun? Nung na gano'n na naging na-overdue yung bata sa tiyan? Wala po. Masakit din po sa akin na wala po anak ko. Hindi yung pakiramdam ba nung time na nasa sinapupunan mo pa siya, hindi ba nasakit, hindi nakirot, or Hindi po. Galaw lang po siya ng galaw. pero hindi mo alam na overdue na? Opo.
Tapos nung nadala sa ospital, doon nalaman na sobrang sabuan. Opo. Tapos na wala na siya ng hininga. Nilabas mo siyang buhay? Nilabas ko pa po siyang buhay. Kinabukasan po, namatay na po. Ah, grabe. Kailan lang ito nangyari? Yung September 28 po. Ano, September 28? Opo. Hindi hanggang ngayon pala, pa rin, dala mo pa rin yung sakit Opo. ng nararamdaman, Opo. dahil sa pagka, wala nung anak mo. Opo. Ayun ate, nung nawala yung anak mo, anong naramdaman mo? Nalungkot po ako ng sobra. Mhm. Siyam na buwan ko pong dinadala sa loob ng tiyan ko bigla na lang po mawawala. Bigla na lang nawala. Opo. Sobrang sakit ate, Opo. na mawalan ng anak. Opo. Hindi po ako makatulog ng ilang araw po akong hindi nakakatulog, kakaisip. Hanggang ngayon, Opo. nararanasan niyo pa rin yun? Opo. Nalulungkot pa rin po. Ano ba dapat sa pangalan ng anak niyo? Kung sakasali? Angeline po. Angeline? Opo. Naiyak si ate. Sige ate, ilabas mo ang emosyon mo at Opo. ilabas mo yung nararamdaman mo para maibsan kahit papaano. At alam naman namin na ang hirap ng buhay, di ba? Oo. Ito po mga kababayan, siya po isang PWD na may pamilya na po siya. At yung anak niya po ay nasawi nung nakaraang lamang September dahil overdue po sa kanyang tiyan. At nung dinala po sa ospital, nung isinilang po is may buhay pa naman, ngunit mga isang araw lang po nawala na rin po. At nakakaawa yung kalagayan nila. Nag-aaral ba yung mga anak mo ate? Opo. Nag-aaral po. Oo. Anong grade na yung mga yan? Yun po, grade 1. Tapos po to, grade, kinder po. Grade 1 yun? Opo. Yung malaki na yun? Opo, ngayon lang ko po kasi pinasok Ah. Kasi hindi ko po, ngayon ko lang po nakuha yung birth certificate nila. Opo. Ngayon lang po nakakaraos Ang tatay po nila nakakulong. Ayun ate, nakulong yung? Tatay na po nilang una. Asawa ko pong una, nakakulong. Ibig sabihin dalawang naging asawa mo? Opo, dalawa po. Pangalawa na po yan. Etong mga bata na to, kaninong mga anak to? Ano ko po yung sa una. Silang lahat? Opo. Sila palang mga anak ni ate na nandito is anak niya sa una. Opo. Napulong po. Bakit po nakulong? Hindi ko naman po alam kung bakit nakulong yun. Wala kayong idea kung ba't nakulong yung asawa niyo? Hindi po. Hindi ko lang po. Grabe, nakulong pala yung asawa ni ate. At ito, buti po tinanggap sila nung pangalawan yung asawa. Oo nga po. Laking pasasalamat nyo, tinanggap sila ng asawa ko. Oo, pero sobrang sakit dun sa asawa niya na yun ang first baby niyo, yung Opo. nawala. Opo. Grabe naman. Grabe pala yung pinagdadaanan ni ate, Opo. At iniwan tong mga bata na to. Malalaki na po ba sila nung nakulong yung asawa Opo. niyo? Opo, malalaki na po sila. Malalaki na pala tong mga anak ni ate, At si ate kahit may kapansanan, kahit isa siyang PWD, talagang lumalaban siya sa buhay ng patas, nakakabilib yung determinasyon niya. At talagang gusto niyang buhayin yung mga anak niya. Ayan. Ilang taon ka na, be? Ikaw? Ilang taon ka na? Sampo. 9 ka na? 9? Oo, anong grade mo? Kinder. Kinder? Ikaw, boy? 10, Oo, anong grade mo? 1, Grade 1. Ikaw, be? Be, ilang taon ka na, be? 12, Ha? Nahihiya siya. 12 na siya? Opo. 12 tapos grade 1. Opo. Nahihiya po kasi yung bata, Opo. Ayan, basta mag-aral lang kayo, At malay nyo, pagdating ng panahon, kayong isang doktor, teacher, di ba? Matulungan nyo yung nanay nyo. Makatulong kayo sa nanay nyo dahil sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Opo. Ate, yung tiyan mo ate, pinatingnan mo na ba yan? Opo. Baka wala ba dyan naiwan? Kasi ba't ang laki? Wala po naiwan. Naraspa po ako Ay, naras pa kayo? Opo, naraspa po ako. Kasi baka delikado na baka may naiwan sa loob kasi ang laki. Parang akala ko kanina nga buntis kayo. Hindi po. Kakapanganak ko. Yung pala nila, pader lang talaga. Opo. Lupa, Lupa lang po ito lupa inigang. ito? Yan lang yung sinasapin nyo. Opo. Ate, bigyan kitang tulong ha. Mula kay Ma'am Maria Faz,
Thank you so much. At paabutan ko po si ate ng tulong para makabili siya ng pagkain nila mamay. Kahit makatulong man lang tayo sa maliit na paraan para sa ating mga kababayan. Ito pong ginagawa natin na pagtulong sa mga kababayan natin, kahit maliit lang po, sana po makatulong sa kanila. At may awa naman si God. Iba kumilos ang ating Panginoon at alam ko na magbibigay siya ng blessing sa mga taong karapat-dapat na tulungan. Kaya sa mga kababayan ko na nandyan na talagang sumusuporta sa aking advokasya, thank you so much at napakalaking bahagi nyo dito sa aking ginagawa. Dahil kung wala kayo, wala ito. Kaya thank you so much sa inyong lahat. Ayun ate, sana makatulong to sa iyo ha. Ibili mo ng pagkain nyo. Opo. At pray lang ha. Opo. Ayun, 1,000 from Ma'am Maria Paz. Thank you so much, Ma'am Maria Paz. Ayun, salamat po. At siya ay nagbahagi ng tulong sa ating shelter. At ito yung iba po ay ibabahagi natin sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat ate ha. At bilib ako sa iyong salamat po. katatagan ng loob. Opo, At malay mo, makabalik kami sa ibang araw ha. At magdala kami ng blessing sa inyo ha. Opo. Thank you so Salamat much at tatag lang ha. Opo. Ay mga kababayan, maraming salamat po and God Salamat bless. Thank you po. so much at ito po si ate Rosel po. Rosel, ang ating kababayan na isang PWD na tumataguyod sa kanyang mga anak. At thank you so much and God bless. Bye-bye. Okay po.